si Tatay Araw at ang kanyang 8 anak. Si Tatay Araw ay nakatira sa lugar na tinatawag na Solar System, kasama ang kanyang 8 anak. 4 sa matatandang lalaki ay nagngangalang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. 2 sa mga anak ni Tatay Araw ay kambal na babae, sina Earth at Venus. Si Mars naman ang pinakamatapang at ang bunsong si Mercury ang pinakamasunurin sa lahat. Si Tatay Araw ay masyadong maingat at maalaga lalo na sa kanyang sakiting anak na si Earth. Ang panganay na si Jupiter ang pinakamaalaga at nagbibigay protection kay Earth. Lagi siyang nakaantabay kung may umapi rito. Parehas ng kanyang mga kapatid na sina Saturn, Uranus at Neptune. Isang araw, papasok na sana si Earth sa kanilang kwarto nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng kanyang mga kapatid. Hindi ko talaga alam kung bakit paborito siya. Ako ang pinakamaganda. Oo nga, hindi man lang tayo kayang ipagtanggol dahil napakasakiti niya. Paano na lang kung may gera? Kahit si Tatay Araw, lagi siya ang inuuna. Napaka-unfair. Nagulat si Earth sa kanyang narinig. Bakit nila ako pinag-uusapan? Anong kasalanan ko sa kanila? Paalis na sana si Earth nang marinig na naman niya ang pangalan niya. Ako nga ang bunso eh. Dapat ako ang paborito ni Tatay Araw at hindi siya. Sana din na lang natin siya naging kapatid. Napakasakitin pa niya. Kawawa naman si Tatay Araw. Naawa na ako kina kuya. Lagi na lamang siyang sinasalo kapag hindi na niya kaya mga gawain niya. Di ba niya napapansin na pwede tayong mapahamak dahil sa kanya? Hindi na makatiis si Earth sa naririnig niya mula sa pag-uusap ng kanyang mga kapatid. Paalis na sana ito nang biglang dumating ang kanyang panganay na kapatid na si Jupiter at napansin niyang umiiyak si Earth. Anong nangyari, Earth? Ayos ka lang ba? May masakit ba? Wala to kuya. Napansin din ni Jupiter na nag-uusap ang kanilang mga nakababatang kapatid sa kwarto ni Earth at Venus. Hindi sinasadyang narinig din nito ang kanilang pag-uusap. Naawa ako sa kanya pero sana naman maisip niya na hindi dapat lagi sa kanya ang lahat ng atensyon. Tulungan niyo ako. Ang sakit ng atmosfera ko. Ang sakit ng katubigan ko, kalupaan at anyong buhay. Masyadong papansin. Nagulat si Jupiter sa kanyang narinig. Bubuksan na sana niya ang pinto upang komprontahin ang mga kapatid ng... Sa nakikita ko kasi, napapansin siguro nila na lagi nakatuon ang atensyon natin kay Earth, lalo na si Tatay Araw. Basta alam ko, handa akong mamatay, protektahan lamang siya. Gusto mo ako kumausap? Papanginin ko sila ng mga bagyo ko. Huwag nila akong ginagalit. Kumalma ka kapatid. Kailangan natin ng tulong ni Tatay Araw dito. At kinuwento na nga kay Tatay Araw ng kanyang 4 na magkakapatid ang nangyari. Ano? Sinabi nila yon? Nasaan na si Earth ngayon? Nagpapalamig lang siguro iyon, Tatay Araw. Marahil ay kausap niya ang nag-iisa niyang kaibigan na si Moon. Teka, sundin ko siya. Sama ako sa iyo. At umalis na nga ang dalawa. Ay, alam kong dadating din ang araw na ito. Darating ang panahon na magagalit sila kay Earth. Pero Tatay Araw, hindi ito kasalanan ni Earth. Pinanganak siyang naiiba sa atin at kailangan natin yung unawain sapagkat sa totoo lang, siya ang pinaka nahihirapan sa atin. Nag-aalala lang ako baka sa nangyari. Ayaw na ni Earth ng alinmang protection na galing sa atin. Siguro kailangan ko na rin kausapin ang mga nakababatang niyong kapatid. Tulad ng ginawa ko sa inyo noon. Alam kong makikinig siya sa iyo, Tatay Araw. Ako ang bahala sa lahat mga anak. Aayusin natin ito. Ano ang sekreto ng planetang Earth? At bakit nangangailangan ito ng matinding proteksyon at atensyon galing sa kanyang ama at mga kapatid? Dahil sa masasakit na narinig ni Earth sa kanyang mga nakababatang kapatid, naglayas ito at hinanap ang kanyang kaibigan na si Luna. Luna! Nasaan ka? Ayoko na sa amin. Ayoko na sa mga kapatid ko. Kaibigang Earth, ikaw pala. Hanggang dyan ka na lang ha?
Alam mo namang delikado tayo lumapit sa isa't isa. Bakit ganun, Luna? Ikaw na lang nag-iisa kong kaibigan pero hindi tayo pwede magkasama. Paano ako iiyak at sabihin ng mga saloobin ko kung dapat malayo ka lagi sa akin? Iniingatan lamang kita, mahal kong kaibigan. Ayoko nang iniingatan ako. Nang dahil dyan, nagagalit at naiingit sa akin mga kapatid ko. Gusto kitang yakapin at paganin ang loob mo. Pero alam mo, ikaw ang pinaka-importante dito sa ating komunidad. Kaya iba yung pag-iingat, kaibigan. Huwag mong pansinin ang mga kapatid mo. Ang isipin mo ay ang responsibilidad mo bilang isang planeta. Sige kaibigan, mukhang parating na ang tatay mo. Aalis na ako. Ha? Wag! Huwag kang aalis. Luna! Si Uranus na pangatlo sa pinakamatandang kapatid ni Earth ay dumating kasama ng kanyang kapatid na si Neptune. Earth, nariyan ka pala. Pinag-alala mo kami. Tiyak, kausap mo na naman si Luna. Pwede mo naman kaming kausapin kung may dinaramdam ka. Alam nyo bang naiinggit din ako sa inyo mga kuya? Pero ni minsan hindi ko kayo pinagsalitaan ng masasakit. Ha? Sa amin? Kayo ni Kuya Uranus at Neptune, lagi kayo magkasama. Minsan, para na kayong kambal. Halos magkaparehas kayo ng hilig, parehas ng itsura. Kaya nyo pang tapusin ang inyong pangusap na parang magkadugtong ang inyong pag-iisip. Samantalang ako, mag-isa lang ako. Napagitnaan pa ako ng kapatid ko na ayaw sa akin. Katabi ko ang kakambal natin na napakaganda. Nagniningning ang ganda umaga man o gabi. Katabi ko din ang pinakamatapang nating kapatid at malapit din sa akin ng bunso. Pero bakit ako ang pinagkakaisahan nila? Ano bang meron ako? Isa lamang akong hamak na planeta. Bakit ka naman maiinggit sa amin, Earth? Ikaw ay isang napakagandang planeta at napakalaki ng responsibilidad mo sa ating komunidad. Ibig sabihin, ikaw ang pinaka-importanting miyembro ng ating pamilya. Pagpasensyahan mo na ang mga nakakabata nating kapatid. Sa ngayon, kinakausap na din sila ni Tatay Araw. Ano? Mas lalong magagalit sa akin ng mga iyon. Ayaw nga nila sa akin dahil lagi akong kinakampihan. Hindi ko naman alam kung bakit. Kailangan itigil na nila ito. Kakausapin ko sila sa harap ni Tatay Araw. Bumalik ka dito. Earth, Sa kwarto pa rin nila Earth at Venus ay nag-uusap pa din ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nakakatawa naman na mas kinakampihan pa siya kaysa sa atin. Biglang bumukas ang pinto at nagulat ang tatlo. Magsitigil kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Kuya, Hindi nyo alam ang sakripisyo ng kapatid nyo para sa ating lahat. Sakripisyo? Kuya, tayo lahat ang nagsasakripisyo para sa kanya. Lalo na kayo ni tatay. Tama na, Venus. Mga anak, makinig kayo sa akin. Napaiyak ng tahimik si Venus. Yumuko ito habang tumutulo ang mga luha sa pisngi. pakinggan ninyong sasabihin ni tatay. Marahil ngayon naguguluhan pa kayo. Pero pagkatapos nito, magbabago ang inyong mga pananaw. Binigyan ni Saturn ng panyo ang kanyang kapatid na umiiyak. Dati, ang Kuya Jupiter at Kuya Saturn ninyo ang inis kay Earth. Pati na sina Kuya Uranus at Neptune ninyo. Talaga po? Oo. Dumating pa ang panahon na may ginawang masama sina Uranus at Neptune para lang mapabagsak si Earth. Ngunit dahil si Earth ang isa sa pinaka-importanteng planeta sa ating komunidad at prinotektahan siya ni Kuya Jupiter at Saturn ninyo, si Kuya Uranus niyo ang napahamak kaya naging ganon siyang planeta. Ano bang meron si Earth, Tay? Bakit siya ang paborito nyo? Wala akong paborito sa inyo mga anak. Nagkataon lang na isa sa responsibilidad ko ang protektahan si Earth dahil sa nakaatas na misyon niya. Misyon? Di ko sinasadyang maibalik sa kanya ang bato na pinalipad niya para banggain si Earth. Kaya naiiba ang rotasyon ng Kuya Uranus nyo. Ilang panahon na ding hindi kami nag-uusap. Pero dahil napaliwanagan siya ni tatay, ay isa na siya sa pumoprotekta kay Earth. Si Earth ay naiiba sa ating magkakapatid. Siya lang ang planetang may buhay. Dala-dala niya ang responsibilidad na magiging matatag. Kahit nasisira siya paunti-unti ng mga buhay na naninirahan sa kanya. May buhay na naninirahan kay Earth? Bakit sa atin wala? Wala na isa sa atin ang kayang magbigay buhay kapatid. Kaya bilang napaka-importanting planeta, kailangan natin protektahan ang mga buhay na naninirahan kay Earth. Pero kung si Earth lang ang may buhay, bakit siya unti-unting sinisira mismo ng mga buhay na nakadepende sa kanya? Iyan ang hindi natin alam, Mars.
Ang buhay ay isa sa pinaka-importanting kasaysayan sa ating komunidad. Sa buong solar system, siya lamang ang nag-iisang planetang may buhay. At kapag nawala o nasira ang kagaya ng kapatid nating si Earth, mawawalan ng saysay ang ating mga sarili. Pinanganak tayo upang tulungan, protektahan at siguraduhing magagawa ni Earth ang kanyang misyon. Ang ipagpatuloy ang pagbibigay buhay sa mga nilalang sa kanyang planeta. Ako'y nagagalak at nabibigyan ko siya ng liwanag. Kaya ang mga buhay sa kanya ay may sapat na temperatura upang makayanan ng lamig. Ako ang nagiging dahilan upang mabuhay ang mga halaman na nagsisilbing pagkain at tagagawa ng hanging kailangan nila. Ako kasama ng iyong mga nakakatandang kapatid na Saturn, Uranus at Neptune. Ang sumisiguradong walang panganib sa lugar kung saan naroon siya. Mas mabuti nang kami ang matamaan, wag lamang siya. Dahil sa laki at lakas namin, kahit malaking bato ay kaya naming lamunin. Wag lamang tumama sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na. Naku, kawawang Earth. Hindi ko alam na gano'n na dinadanas ng aking kapatid. Wala man lang ako naitulong sa kanya. Ang sama-sama ako. At ako? Hindi ko alam kung anong misyon ko para protektahan siya. Pero, kung pwede lang natulungan ko siya sa pagdala ng buhay sa aking planeta, ay gagawin ko. Kaya sana, huwag kayo mag-away-away na magkakapatid. Lahat kayo ay napaka-importante sa akin. Lahat tayo ay may mismong ginagawa upang mapatuloy ang buhay sa ating komunidad. Ang solar system ay kilala bilang komunidad na may buhay dahil kay Earth. Kaya dapat tulungan natin alagaan siya. Kahit minsan, hindi siya alam alagaan ng mga nilalang na nakatira sa kanya. Kailangan kong kausapin si Earth. Kailangan kong humingi ng pasensya. Tatakbo na sana si Venus para hanapin si Earth. Nang laking gulat nito na nakatayo si Earth sa likod na narinig pala lahat ng pinag-usapan nila. Earth? Anak? Ate Earth? Earth? Ngayon po, tay, alam ko na. Alam ko na kung bakit labis ang pag-iingat ninyo sa akin nila kuya. Earth, pasensya ka na. Hindi ko alam eh. Pasensya ka na at wala man lang akong maitulong sa'yo. Ayos lang, Venus. At Malika, malaki ang naitulong mo sa akin. Talaga? Oo. Ang mga tao na nabubuhay sa aking planeta ay nagagandahan sa iyong itsura na nagbibigay liwanag na sumisimbolo ng pag-asa, araw man o gabi. Sa totoo, ang tawag sa'yo sa amin ay bituin. Wow, akalain mo yon, Ate Venus? Lahat kayo ay importante sa mga nilalang na sa planeta ko. Lagi nga silang nangangarap na makita kayo sa personal. Si Venus, sumisimbolo ng kagandahan at pagmamahal. Si Mercury, sumisimbolo ng komunikasyon. Si Mars, ay sumisimbolo ng kagitingan at katapangan. Kaya kung akala nyo ay wala kayo nitutulong, nagkakamali kayo. Sana mapatawad mo kami, Earth. Isang komunidad tayo, isang pamilya. Kalimutan na natin ang nangyari. Yay, sa wakas. Hindi lang si Luna ang kaibigan mo, Earth, ha? Lahat kami dito ng mga kapatid mo. Maaasahan mo ang tutulong sa'yo. Nagyakapan ang mga magkakapatid kasama ng kanilang tatay Araw. Iba-iba man tayo ng kakayahan, iba-iba man ang mga personalidad. Dapat tayo nagtutulungan bilang pamilya sapagkat ang karangalan ng isa ay karangalan ng lahat. Doon nila nalaman ang kahalagahan ng bawat miyembro at ang nararapat na pagmamahal para sa isa't isa. Ang pamilya ay katulad din ng isang organisasyon. Maraming pagkakaiba-iba, maraming hindi pagkakasunduan, ngunit dahil iisa ang inyong komunidad, nararapat lamang na may paggalang, pagmamahalan at pagkakaintindihan na pairalin upang maging mapayapa ang samahan at maging matagumpay ang buong pamilya o organisasyon, sapagkat ang karangalan ng isa ay karangalan ng lahat.